Hello mga ka-agree, nandito po tayo ngayon sa ginagawa kong project sa aking backyard, yung tinatawag kong space, small productive area in controlled environment. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung space project, paano siya ginagawa, para kahit meron na kayong maliit na space sa bahay, pwede kayong makapagtanim ng iba't ibang gulay sa inyong bakuran. Coming up. Ito po yung garden na gagawin natin ngayon. Nasa 2 by 2 meters lang yung kanyang haba. So yung sukat niya po nasa 2 by 2. Yan o, 200 centimeter. Ibig sabihin 2 meters po yan. 2 by 2 meters yung space na gagamitin natin. Yan. So galing po dito rin sa may kalamansi hanggang dito sa table. 2 meters po yan. Ito extension na lang kasi dito po ako nagta-transplant, dito ko nilalagay yung mga punla. Tapos ito additional na lang yung mga paso na yan. Pero yung 2 meters hanggang dito lang. Yung space project, isa po siyang maliit na garden kung saan kayang-kaya nyo pong i-manage sa maliit lang din na space. So controlled environment, ibig sabihin, pwede natin siya lagyan ng UV plastic sheets kung sobrang ulan. Kung sobrang init naman, pwede tayong mag-install ng shade net para hindi maapektuhan yung ating mga tanim ng extreme condition, mapa-init man or tag-ulan. Primarily, yung objective natin dito, makapagtanim tayo, makapag-garden, makapaggulay sa maliit na space, kahit po nasa container lang. Pangalawa, makapag-harvest tayo ng pagkain na hindi na natin kailangan pang bumili sa palengke. So mapapababa natin yung expenses natin monthly dahil meron tayong ma-harvest sa ating bakuran. So, kung nagbabala kayong mag-business ng paggugulay or pagbebenta ng mga gulay, maganda po simulan nyo sa maliit. So pwede itong ganitong project. Alam nyo po ba sa Thailand, ang tinuro sa kanila kaya mabilis yung pag-unlad ng kanilang agrikultura dahil tinuruan po yung mga tao na magtanim. Sabi nila, grow enough to eat, grow enough to live, and sell if you have more. So pag may sobra, pwede nyong ibenta. So tinuruan po sila ng kultura ng pagtatanim, maging self-sufficient, itanim mo yung iyong kakainin. So sana ganoon din tayong mga Pilipino, matuto tayong magtanim ng mga gulay para meron tayong mai-serve sa ating pamilya. So, ito po yung mga makikita dito sa ginawa kong garden. May bago akong tanim na talong. Ayan, maliliit pa sila. So ito may leaf miner. Kailangan natin mapatay yung mga uod. Ayan. So may ilan piraso ako na talong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 na bagong tanim na talong. Itong area na to, may nakatanim po dito na luya. Yan. So habang hinihintay ko yung luya, tinaniman ko muna ng talong para hindi sayang yung space. Then ito yung mga dati ng tanim na talong, kaya ganyan po yung kanyang itsura. Ito nire-regrow ko na lang. Pinruning ko nakaraan, kaya bagong tubo ulit yung mga dahon. Medyo mahina na yung kanyang pagbubunga, kaya nagpunla na ako ng kasunod. So hindi ko nahihintayin pang malanta or mamatay itong tanim na to. Nagtanim na ako ng kasunod para tuloy-tuloy yung pag-harvest ko ng talong. So kung mapapansin nyo, medyo marami yung talong. Kasi dito sa talong, pwede natin siya maiulam. No, pwede tayong makapagluto ng iba't ibang ulam. Pwedeng prito, torta, ihalo sa sinigang, at iba pa. So yan po yung isa sa pinakamaraming tanim ko dito sa aking garden. Tapos medyo matagal yung kanyang buhay, inaabot ng ilang buwan. Kaya sulit yung space na kakainin niya. And dito naman sa pechay, medyo matanda na. Ayan, naglalabas na yung kanyang bulaklak. Yan, harvestan ko na to ng ilang beses. So magtatanim ulit ako dito. Pero ang gagawin ko dyan sa pechay, dito ko na siya ilalagay. Yan, para hindi sayang sa space, nakahang lang siya. So yung gagawin ko dito, maglalagay muna ako ng bunot ng nyog, tapos lalagyan ko ng lupa bago ko itatanim yung pechay. So ito po yung mag-hold ng moisture para laging may tubig dyan sa container. Kasi sobrang init po ngayon. Talagang ang bilis malanta ng mga pechay pag
natuyuan yung lupa. Ito naman yung mga kalamansi. Yan, may 3 puno tayo, mga markot tsaka grafted. Yan, ang dami niya ulit mga bulaklak kasi nag-harvest ako nakaraan. So tuloy-tuloy na naman yung kanyang pagbubulaklak. Tapos itong dalawang kalamansi na to, galing po ito sa seeds. So medyo matagal yung kanyang pagbubunga. Pero hinahayaan ko lang, nilagay ko lang dyan sa gilid. Tapos dito meron akong sili, 3 puno. Yan, na-harvestan ko po ito. Yung bird's eye chili, yung siling labuyo. Yan. Maganda sana kung meron tayong siling haba. Kasi yun po madalas natin nagagamit sa pagluluto. Pero maghahanap ako nun para idagdag natin dito. Dito man nakapunla na yung mga kamatis. Yan, hintayin ko lang siyang lumaki. Tapos ita-transplant ko siya sa container. Tapos ito naman yung mga idadagdag ko na itatanim sa aking space garden. Pechay, pipino, tapos ampalaya, sitaw, tsaka okra. Makikita nyo po yung ilan dito ay nangailangan ng balag. Tulad ng sitaw, ampalaya, tsaka pipino. So gagawa lang ako dito ng maliit na trellis para pagkapangan nila. Tapos yun na rin po yung magsisilbing pang cover nila sa sobrang init. Dahil ayon po sa balita, baka aabutin pa ng December yung sobrang init ng panahon. Pero dito sa amin sa probinsya ng Palawan, medyo maulan nitong linggo na to. Yan, kanina umambon ng konti pero alanganin. Pero last week sobrang lakas naman ng ulan. So medyo weird yung panahon, pero asahan pa rin natin yung matinding init ng panahon. Yan yung forecast ng Pag-asa. So magtatanim ako dito ng mga 2 buto kada butas. Yan, tapos pipiliin ko lang yung mas healthy, yun yung ititira ko. So 3 paso yung merong pipino. Tapos itong ampalaya, 3 rin. Yan, hanapin nyo po yung matulis, yan yung ilagay nyo sa ibabaw. Yan, putasan nyo lang ng maliit. Yan. Tapos didiligan na natin. Tapos itong okra, yan, lagay natin dyan. Mga 3 buto. Piliin lang natin yung mas maging healthy, yan yung ititira natin. Tapos ito naisip ko lang, pwede kaya yung sitaw pagkapangin natin dito sa ating okra. Try lang natin. Actually yung sitaw po, pinapartner yan siya sa mais. Pero subukan natin dito sa sa okra. Mukhang pwede. Dahil maliit yung space natin, so yan yung gagamitin nating balag. So yung beans, yung sitaw, siya yung magpapataba ng lupa. Mag-imbak siya ng nitrogen na gagamitin ng ating okra. Tapos yung okra naman magiging balag ng ating sitaw. Dito naman lagyan na natin ng lupa itong pagtataniman ng pechay. Yan. Pino at durog yung lupa na gagamitin natin. Dati na-try ko po dito 2 puno sa ganitong container. Ang problema, masyadong masikip, hindi makapagpadahon yung pechay. So ngayon ang itatanim natin isa lang dyan sa gitna. So ngayon maghulog lang ako ng ilang pirasong buto, mga 3 to 5 pieces dyan. Tapan ko lang ng manipis na lupa. Ayan. Kailangan po hindi ganun kalalim kasi pag masyadong malalim yung pechay, hindi po yan makakalabas. Napakaliit po ng buto ng pechay. Ayan. Tapos diligan na natin lahat yung mga pinunla. Meron din po kaming alugbati pero hindi ko na siya sinama dun sa space garden kasi medyo masukal po ito. Kakainin niya yung space. Then dito naman yung ating cherry tomato. May tumubo po dito na kamatis. Kukuha lang tayo ng planting materials. Hanap lang ako dito ng suckers. Ito na lang, may nakita akong sucker dito. Yan. Pagkagupit, ilagay nyo po agad sa tubig para buhay siya. Dami bunga ng cherry. Ito pa. So pagkaputol ng cherry, yung mga suckers na yan, tutubo po yan. Ibabad nyo lang sa tubig. Pwede nyo paugatin or pwede nyo nang itanim diretso sa lupa. So sa ganito kaliit na space, hindi tayo mangailangan ng sobrang daming fertilizer. Marami tayong pwedeng gawin
yung mga tinuro namin dito, yung pagko-compost, yung paggawa ng mga concoction tulad ng fermented plant juice, fermented fruit juice, fish amino acid, lactic acid bacteria serum, pwede yan gawin. Pwede rin yung swamp fertilizer, napakadali lang gawin. Yung mga backyard and kitchen waste, ibababad nyo lang sa tubig, yun na yung pandilig ninyo sa inyong mga tanim. So hindi natin kailangan gumastos, makakaproduce tayo ng gulay na sasapat sa ating pagkain. Yung mga tanim po na pwedeng ilagay dito, nakadepende po yun sa inyo. Yung mga gusto nyong gulay na kainin, yan po yung itatanim natin. Kaya ito po yung mga napili ko na gulay na itanim dito sa Space Farm sa aking bakuran kasi una, madali siyang alagaan. Pangalawa, tuloy-tuloy po yung kanyang pagbubunga tulad ng talong, tumatagal siya ng ilang buwan. Yung sili, tuloy-tuloy din. Yung kamatis at iba pa. Tapos, yan din po yung madalas na ginagamit namin sa pagluluto. So, kaya itinanim ko na po dito. May mga spring onions pa ako na nakapunla doon sa kabilang area na ilalagay ko rin po dito sa aking garden. Tapos maliit lang siya kaya hindi ganoon kalaki yung expenses kung sakaling lalagyan niyo siya ng cover sa ibabaw. Kung tag-ulan, yung UV plastic sheet para walang pumasok na ulan, tubig ulan dyan sa inyong garden, hindi masira yung mga bulaklak, hindi mababad yung mga tanim nyo sa tubig. Tapos kung sobrang init naman, yung shade net, may nabibili po yan sa agri-supply. Garden niyo, pwede siya sa tag-ulan, pwede rin siya sa tag-init. So yan po yung objective ng Space Farm. So tandaan nyo po, kailangan yung inyong space farm, yung inyong area ay nasisikatan ng araw. Yan po yung pinaka-importanting kailangan ng halaman, yung sunlight. At least mga 6 hours maghapon, tinatamaan siya ng sikat ng araw. So i-observe nyo po yung inyong area bago nyo siya gawing space farm. Kailangan na sisikatan siya ng araw. Kung malilim, hanap po kayo ng iba pang space. Kasi hindi po tutubo ng maganda yung inyong tanim pag nasa lilim siya. So sana po nakatulong information na to. Sana ma-inspire din kayo na gumawa ng inyong space farm. Maraming salamat po. Happy farming!